Ako si Mickey, ambisyosa. Jason, magbahan mo yun, por. Yun ang tawag nila sa akin. Ano si OG? Ang dami ko daw gustong gawin, puntahan, matutunan, pabago-bago. Kailan ka ba titigil? Yung tanong niya sa akin dati. Babaeng nangangarap. Yun naman ang tawag ko sa sarili ko. Dapat sa marami akong naramdaman, marami akong pwedeng kwento. At sa bawat kwento, may mundong gusto kong maunawaan. Mas pinipili ko yung mga bagay na halos hindi pinapansin. Yung hangin na may dalang alaala. Yung pagitan ng mga sandali kung saan tahimik lang yung mundo. Hindi para ang kanin yung mundo, kundi para maunawaan ko. Kaya ako ambisyosa ang tawag nila sa akin. Siguro dahil totoo. Hanggat may mas malalim pang pwedeng makita. Hanggat may kwentong naghihintay maramdaman. Yes, sir. Hindi ako titigil. Huwag ka tumigil. Eh, palakpakan naman natin, par. Galing. Galing. Anong pangalan yan, M? Mickey. Saan mo nakita yan? Sa IG. Eh, IG. Ano masasabi mo, M? Wala ko yung ganda nung kwento niya. Ano ba kwento niya? Ayun, sa ambisyosa niya. Ano ba yung English ng ambisyosa? Ambitious. Ooh. Ikaw, Hid. Ang ganda ng storytelling, kuya. Ang galing. Galing kung paano niya kinuwento. Ayun. Visuals. Anong masasabi? Ang ganda rin na makakuha. Tapos, yung song choice niya, pang storytelling din. Tapos, di ba parang nature trip din yung karamihan ng tips. Ayun, yun. Pero ano yung mga tumatak sa'yo sa sinabi niya? Yung sinabi niya na napapansin niya yung mga bagay na hindi Mas pinipili niya yung mga bagay na hindi napapansin, parang ganun. Ganda na, no? Ikaw, Kev. Ganda yan. Hindi yung maganda. Talagang maganda talaga ipat. Roy. Ikaw, buddy. Ang ganda rin. Hindi, iba yung story at saka sobrang natural lang makakuha. Ikaw, atop. Ikaw. Ito, si, Jungkook. Hindi, ano siya? Sucks lang. Hindi, maayos siya para dun sa span nung ilang segundo na yun, di ba? Oh, parang 1 minute siya eh. Kumbaga, yung gusto niya iparating, na dama talaga natin eh. Tsaka maraming lugar siya napuntahan, nature vibes, cities. Goods na goods, pati yung bawat kulay talagang sakto dun sa eksena eh. Yung mga scene. sinasabi niya. Yun lang. Lance. Bilang Isa sa magaling na editor dito sa BTS. Sa buong Pilipinas. Hindi, yung na-appreciate ko yung mga ilang shot niya na siningit. Yung tag ito, yellow, yung golden hour. Yung doon. Kasi yung mga pasingit-singit niya ng ilang cinematic shots. Ang ganda. Pati yung kulay. Lalo na dun sa yung nasa gitna siya ng mga down-down. Yung mag-green, no? Tsaka yung ibang still shots niya. Tsaka yun, yung music din, yung tama yung sinabi ni Roy na Bagay. parang mood setter kasi talaga siya eh. Yung Parang bagay, no? lalo na may voice over siya. Sa akin, tatanungin ko yung sarili ko. Hindi, anong sabi mo, boss? Yan. Hindi, para sa akin, parang ang goal niya dito sa pagko-content niya, si Life of Lisa, yung Filipina-Canadian na sikat sa IG. Pero yun talaga, parang yung everyday life niya ay isang pelikula. Ganun yung mga shot, pre. Check niyo yun, si Life of Lisa. Canadian siya, Canadian siya, dun sa base. Pero may dugong Filipina siya. Sobrang galing niya. At yun, ganun din. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Ganun yung parang vibe. Tsaka yung mga techniques, shots. Same ng content. Tsaka ito, pre, marunong yan. Hindi yan, Siya pa iba ng lente, Jay. Tignan mo. Hindi yan yung hobby lang. May profession talaga niyan, pre. Hindi yan yung... Hindi normal yan. May alam talaga yan. Pero mas malalaman natin kung... Hihimayin natin yan. Okay, sige, himayin natin, par. Yung bilis. Yan.
Jason Magbanwa, pre, no? Oo nga eh. Sino yan? Si Jason Magbanwa. Sino yan, pre? Yung nakasalamin o yung walang salamin? Sino dyan? Nakasalamin. Galing. Mali ka. Hindi, Sir Jason Magbanwa, siya ang father ng SDE. Yes. Hindi naman yung wedding, pero isa siya sa pundasyon ng wedding industry dito sa Pilipinas. Tsaka yun nga, siya yung nakapanood ako ng interviews niya eh. Putik, parang Pentium pa lang, pre. Nag-i-edit na siya. Oo, doon niya inumpisahan yung SDE. Tapos ikaw nagreklamo ka, ang bagal na ng PC mo. Siya nga, iyo. Hindi, inuuwi niya daw yun, pre. Kunyari, sinat sa tapos magta-taxi, tapos doon i-edit, tapos ibabalik niya, pre. Oo, Balikan ganun siya, galupit balikan. yun, oo. Yun yung pagkakatanda ko, ha. Hindi ko alam kung baka may nakapanood pa ng interview ni Sir Jason, pero parang ganun yung naging history nung Parang naging curious lang siya na parang, bakit di ko kaya i-shoot tong wedding? Tapos, ipalabas after. Parang yung intention niya, yung emotions nung mga umattend nung wedding, nandun pa yung apoy. Pati yung couple, di ba? Kasi isipin mo, mismong araw, mapapanood mo na yung mismong nangyari nung buong wedding. Kaya talagang solid, yan, idol yan, Sir Jason Magbanwa. Sana maka-attend tayo ng niyan, mga workshop niyan, no? Nakaraan, malapit lang eh. Saan? Baguio. Walking distance, Yung sa Sony yun eh. Sasakay lang Oo, malapit lang. Ay, hindi. Totoo naman. Isang sakay lang yun dyan, no? Sa Baguio. Sa Cubao. Lapit nga lang. Sige. Tara, start no na. Jungkook. Game. Ako si Mickey, ambisyosa. Stop. Yun ang Di ba? Ako si Mickey. Ambisyosa. Doon niya agad inumpisahan eh. Ngayon, ang papasok, yun parang yung pinaka-hook niya eh. Papasok sa isip mo, bakit naging ambisyosa. So, tara, tuloy natin. tawag na sa akin. Ang dami ko Ayun gustong no, gawin. parang ambassador din siya ng no? Sony? Oo. Punta siya Kasi event to Ako si eh. Mickey, Kasi mga Sony user yan eh, Sir yun ang tawag Jason. na sa akin. Ayun no? Ay, na-event nga pare oh. Di ba? Oo. Ayun no, yung hawak nung isa, kung hindi FX3 to, FX6. Kasi merong mount sa taas yun. Mga kabitan ng mga... yung rig. Siguro talaga to si Miss. May profession talaga to. Meron ba nakakilala sa kanya dito? Wala, kala ko si Baby siya eh. Ito eh. Napanood ko siya nakaraan. Nakaraan. IG, May tira talaga to, par. Kikilalanin ko yan si Mickey. Sige. Tuloy natin, buddy. Ikaw ang dyan. Ang dami ko daw gustong gawin, puntahan, magtutunan, bago-bago. Kailan ka ba titigil? Yung tanong sa akin dati. Ito, Sige pa. binayo. Akin. Ang dami ko daw gustong gawin, puntahan, Ayun, magtutunan. oo nga, Parang pinaskat niya na pasok na pasok Ang dami ko yun. daw gustong gawin, puntahan, Glimpse, magtutunan, no? bago-bago. Kailan ka ba titigil? Yung tanong niya sa akin dati. Hindi, no? Babaeng nangangarap. Yun naman Ganong ang tawag kulay, sa no? Ano sarili ko. masasabi nyo sa kulay? Stop mo nga, pre. Ayun, no, lalo na yan. Yung part na yan. Para siyang saturated na kumbaga Mas cinematic eh, no? Cinemasis. Hindi, ano ba epekto ng kulay? Hindi, syempre, pakiramdam mo yun eh, di ba? epekto ng kulay, yun nga, yung Kunyari, pwede ko namang gawing natural lang. Kumbaga, hindi, pero mas mahirap yun eh, yung gawing natural yung isang clip. Di ba? Pero nahihirapan din kayo magkulay. Saan kayo, paano mahirap ang pagkukulay para sa inyo? Ikaw, buddy? Para sa akin yung pagpantay-pantay. Pantay mo yun eh. Diba? Alin? Mahirap yung kulay. Siyempre, kunyari, warm dito. Tapos kailangan warm din yung kabila. Kumbaga, paglipat, ganun pa rin. Ito, iba to eh. Tingnan mo mamaya. Ano to eh, iba-iba eh. Warm, blue, green. Hindi, depende sa mood. Depende. Kunyari, depende rin kung kailan o anong oras yung kuha. Kumbaga, yan, katulad nun, golden hour, di ba? hindi mo siya pwedeng masyadong ilayo sa
kulay ng mismong Surrounding. Ito pinakamagaling magkulay. Oh. Okay. Sige, tuloy natin, pre. Bukod sa marami akong naramdaman, marami akong pwedeng kwento. 70 to 200. Yan, oh. ganda. Money shot pa, no? Ganda. Parang green blue. Ano tawag? May tawag til. Til ba yun? Oh, teal. Hindi kasi may iba't ibang klase ng til. Tama ba? May Tama ba, guys? Orange and teal ba? Orange and til, di ba? May combination yung may combination yung Tamang Yun, combination oo, sa tamang cold, no? combination. Tamang combination sa warm. kasi bluish to na matil. Ganda nga. Hindi nakaka-cinematic yung ganun, no? Sobrang nakaka-cinematic yung ganun. Tsaka yung shot talagang may statement, may intention yung shot. Kaya nga. Tsaka yung kwento niya, no? Oo. Tapos yun nga, yung sinasabi niya dyan, no? Yung in every story. Sige, tutuloy natin. May mundong gusto kong maunawaan. Diba? Mas pinipili ko yung mga bagay na Somehow, halos hindi parang ko na. pag maisip kang tao, parang pipilitin mong makonect at somehow yung sinasabi niya dun sa clip. Hindi, yun nga yung nakakamangha eh. Kung ano yung sinasabi nung story, yun din mismo yung pinapakita visually. Diba? Parang dalawang bagay yung pag-storytell visually tsaka yung pag-construct nung script nung story. Kasi may overlook pagkatapos niyan. Ayun na yun, sinasabi ni Rohit na na parang yun, pinipili niya yung mga bagay na hindi napapansin. Tapos, yung shot, nakita mo 'di ba handheld lang? Mas raw kasi. Ganon yung feels, no? Galing. Ganito yung mga hinahanap ni Lance na mga nagko-content eh. Mga storyteller na Audience eh. di ba? Oo, ganyan din yung hinahanap ko eh. Sige. Talente. FX3 ata ito eh. FX3 parang FX3. Talente na yan. Sige, tuloy natin. Natin to. Pansin, yung hangin na may dalang May mga hangin doon, pare. Nakita ko nga sandali. Ayun oh. Parang negative space ba yung mga ganyan? Yung malaking blank space Oo. na blue. Yun oh. Hindi, yun na doon na nga, pinakitaan ka na nga niya eh, kung ano yung sinasabi, di ba? Tapos yun Hindi din para yung ang kanina pinaano. mundo. Hindi para maunawaan ko. Naintindihan niya bigla. Oh. Kaya ako ambisyosa ang tawag nila sa akin. Siguro dahil totoo. Hanggat may mas malalim pang pwedeng makita. Hanggat may kwentong naghihintay maramdaman. Shoot siya na no? Hindi ako titigil. Yes, bro. Galing. Galing. Palakpakan para kay Miggy. Galing. Galing ni Mamiki. Galing mo, Miggy. Mamiki. Pero yung process kaya, sa tingin mo, paano yung process niya niyan? Paggawa ng ganyang content. Ikaw, M. Sa akin ko sa process niya paggawa ng content. Yan, yung mga ganyan, mga storytelling. Ano nauuna? Shoot o script? Sa akin kuya, minsan, script. Kasi, mas dun siya nagbe-base paano niya gagawin. O meron din kuya na kung ano na lang yung makuha niya, tapos, ay na lang din yung pagbabasehan niya. O kaya kung ano yung na-experience niya. Yung mga na-experience niya. Katulad na lang kuya nung una niya, parang pangarap niya yon na makapunta doon. Yung unang clip na nandun siya sa event. Kasi pinakita niya yung mga nangyari sa kanya, gano'n. Bago niya makuha yung gano'n na event. Ikaw, Hid. Parating. Nakuya tawag dito. Ulitin ko yung tanong. Ulitin yung tanong po. Ano ba yung tanong ko? Paano siya nakapag-shot ng paano yung process? Ano sa tingin mo? Naggagawa mo ba muna ba siya ng story, script, o shoot muna? Kasi kuya, may mga din eh, tao din na parang parang impromptu. Kumbaga kung anong maramdaman ko ngayon, yun yung kukunan ko. Yeah. Kasi parang mas maganda yung pag gano'n yung nafe-feel mo eh. Mas na-highlight mo yung gusto mong gawin. Kasi minsan, nakasulat ka nga ng script, pero di mo naman alam kung paano mo kukunin. Ano ba yung best example para sa akin ng sinasabi mo? Sina Kong. Feeling ko ganun yung tirada sa mga vlog ni Kong eh. Kung ano yung mangyari, Yun na. yun na yun. Tapos, kukonektahan na lang natin na parang, ito, magandang storya to. Sige, tuloy natin. Parang ganun. Tapos tsaka sila magdadagdag
nung mga mas magpapahype pa o mas magdidiin pa dun sa Sa story. sa nangyayari, parang ganun. Kaya yun, meron din talagang ganun. Bukod dun, Pero kuya, ang hirap kasi paano pag nakagawa ka ng anong script, di mo alam kung, ang dami mong naiisip, tapos sa lahat ng naiisip mo, di mo alam kung paano mo gagawin. Or di mo alam kung alin doon yung gagawin mo. dun pumapasok yung trust your guts, tsaka yung emotion, kung ano yung raw na nararamdaman mo, na kung paano mo siya ikwento. Yun, napapractice yun, yung ganun. Kasi, syempre, hindi naman tayo lahat magaling magkwento eh. Di ba? Merong mga iba magaling magkwento sa sulat, merong iba magaling magkwento sa usapan, conversation. Parang ganun. Ikaw? Yung Kapit ka dito, huwag ka naman sa hindi ka nakikita ng yung mga... ano po kuya sa video po na yan. Siguro po kuya yung sa pangalawa po sinabi ni M, yung shoot po muna bago siguro po yung story, yung script. yung script po. Kasi parang hirap nga po naman sa kanya po, sa gawa niya kung script mo una. Kasi yung iba po dyan parang random shots na nung nasa po siya mga gala niya po, Oo. mga events na. Kaya yun po siguro. Ikaw, buddy. Galing. Sige. Hindi ako tingin ko mga stock footage na ginamit niya. Tapos parang gumawa na lang siya ng kwento na nalatag niya ng sobrang smooth. Iba ka Swak na swak, no? na swak lahat. Ikaw, Top. Ganun din, yan, stock footage. Siguro yung planado lang dyan yung huli. Yung hawak niya na yung camera na gano'n. Ito. Yan lang. Siguro naisip niya, ito pang ending ko, gagawa ako ng content. Pero yung kasi mahirap pag yung may shotlist ka agad, di ba? Kailangan niya, lang, yung bugso lang nung damdamin, di ba? Kung lang, pag umalis tayo, di ba? Tulad doon, shoot tayo sa Ellie, shoot tayo sa Baguio, ganito, doon mo na lang i-edit. Kung lalabas yung edit, yun lang. May hugot Sorry Hindi, tsaka may naalala ko sinabi mo dun eh. Ano? Yung parang mag-shoot ka araw-araw. Tapos balikan mo pag yung gusto mo ng Mag-archive ka. Yun. Mag-archive ka ng kung gusto mo mag-content, isa sa malaking bagay yun. Mag-archive ka. Shoot ka lang ng shoot, makakabuo ka ng story. Ikaw. Ayun, yung mga ganitong klaseng edit kasi na yun nga, yung pinag-uusapan natin kung script or shots. Ang mauna. Yung mga halata niya sa ibang klaseng video, kumbaga, yung mga ganun na inuuna yung script. Alam niyo, yung mga ganun video planado talaga. Pero ito, yun nga, tama yung mga sinabi nila na yung mga video niya, ipon. Obviously, kasi di ka naman pwede magplano na isipin mo, shotlist yan lahat. Nasa dagat ka, biglang ganito, ganyan. Hindi. So, yun nga, archive niya yan. So, yung script, yun nga, depende sa mood niya. And sumakto naman na tingin niya yung mga shot niya na parang ano ba, yung mood. Sakto yung mood. Sakto yung mood. Yan. Sa akin, lahat ng sinabi nyo tama. May dalawang way na talagang tama siya. Merong mga ibang creator na nagsisimula sa tamang process na from scratch, from idea, tas scripting, tapos storyboard, tapos shot list, tapos yun, tsaka sila mag-execution na, magsushoot na sila. Merong mga taong nadadalian sa ganong process. Meron din naman, ito yung kabilang way na, yun, katulad ng sinabi ko kanina na talagang in the moment, shoot ko kung ano yung masushoot ko. Tapos, kung ano yung na-feel ko dun sa pag-shoot na yun, o kung ano man yung idea na gusto kong iparating, parang dun lumalabas yung yung raw. Ano ba? May word ba na rawness? Wala naman, di ba? Wala. Pero yung parang yun, yung pagka-raw nung emotion, dun siya nakakagawa talaga ng story. Katulad nun, di ba? Katulad nga yan, best example yan na parang ambisyosa siya. Dami niyang gustong gawin. So, pinakita niya na nagpupunta siya kung saan-saan, sa dagat, nagpupunta siya sa mga events dahil gusto niyang mag-evolve sa, sabihin na natin career niya yun. Hindi ko alam kung career niya yun.
Kasi ilan lang naman yung nai-invite sa ganun eh. Hindi naman tayo may-invite sa ganun eh. Baka naman. Pwede naman tayo invite. Punta naman eh. Nakasoni lahat eh. Oo, nakamotor naman. May motor naman lahat. Di ba? Hindi, pero kidding aside, yun. Yung kumbaga, yung story na yun, feeling ko, idea niya yun eh, na parang mas gusto niyang iparamdam yung story na gusto niyang sabihin dun sa mga na-experience niya sa buhay niya. As yun, parang I will never stop. Yun yung sinabi niya sa huli. Pagiging ambisyoso. Oo. Sa shots, wala naman ako masabi kasi talagang marunong eh. Marunong. Sa kulay, sa framing. Hindi ka bibili ng lente na ganyan yan kung di marunong yan. Talaga. Parang sa pinanood ko, naka-4 na lente ata siya. Iba yung sa unang-una eh. Ang mamahal na eh. Hindi, oo. Siyempre, hindi. Pare, Mapapansin mo talaga yon pre. Kasi, kumbaga, wala pa tayong kakayahan eh. Kumbaga, bumili. Kaya naman bumili, pero may ibang priorities. Lalo si Buddy. Kaya bumili ni Buddy. Oo. Nakabili nga ng drone eh. Kailangan ng camera. Walang camera, may drone do ah. Hindi alam na binili yung drone, Jay. Uy, ito na, pakataon mo. Hindi. Ngayon, malalaman nyo na. Na binili niya yung drone. Para si Kuya Waves ah. Okay na yun, buddy. Lokat yan. Hindi, kuya. Roll tayo. Ako yung kukuha ng mga clips. Sige. Okay. Yun yung maganda. Yan. So, ayun. Anong masasabi nyo? Wala na? Kuya. Basta para sa akin, etong si gawa ni ni Madam Mickey ay Legend Lab certified. So yun, maraming salamat sa panonood ng Legend Lab Behind the Scene Collective. At yun, follow nyo lang kami kung saan. Sasabihin ni M kung saan nyo kami makikita. Follow nyo kami sa YouTube, sa IG, and sa TikTok. I-search nyo lang yung Behind the Scene Collective. Nandun kami, nag-update ng mga video. Saan yan? Sa YouTube, sa IG. Saka? Sa Facebook, and TikTok. Behind the Scene Collective. So, yayain mo sila next episode. Kita-kits. Kita-kits tayo sa next episode, guys. Let's go. Peace out. Peace out.